As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Ayun. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. At as usual, maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. And pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, at ang atin pong Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. Oo. Ano daw? Sabi ni Twisha, sandali, hindi ko pa tapos panoorin yung 20 videos mo. Yung sa hearing ba yan? Oo, kasi pinachop-chop ko kay Kina yung hearing eh. Oo. So, si Kina tsaka si Rick ang nag-edit ng hearing natin, guys. But anyway, or si Kina yata. Iba yung ina-edit ni Rick eh. Okay. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kababayan, mag-shoutout muna ako. Shoutout muna tayo, guys. Bago tayo magpatuloy. Saan na ba? Yun. Okay. Wait lang ha. Wait lang. Saan na ba? Uy. Wala ka. Slow mode. There you go. Andito na ba yung listahan natin ng mga moderators? Yung ating mga tagabantay ng mga pasaway? Okay. Ayan. Ito. Okay, pakilala ko muna ulit sa inyong lahat ang ating mga tagabantay ng pasaway, sila Ate Trexie, Ate Susan, James, Manat Bay, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoys, Unnamed Legion, Kina, PS Moderictor, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, Burger Boy, at si The Greater One. Okay? At syempre, yung mga binabantayan, babatiin din natin. Oo, shout out kay Olisa Joy, Jennifer Hernandez, Pagadora Emily, Kapati Ronald, Sherry Lucero, si Cesar Cruz, si Marikit, Clarita Hasildo, Splash Brothers, Lynette Hamito, Totoy Bongs, Gina Inglet, Mary Cachola, Tina, Leonora Padongay, Emmanuel Espinosa, Tess, Edina Jones, Ken Lizares, Aweng, Trigger Woman, Mommy Terry, Queen, Rina Rilia, Marites Samonte, Riza May, Jovian Jimenez, Lee JC, Popos TV, Eileen Drinon, Loretta Adawag Antonio, Julius Kapispisan, ASC 59, Robert J. Travel, Janjan, Ernelio Santos, Rachel Escala, Mary Aquino, Marivic Giray, Ruby McKay, Blula, Leonora Abelion, Rowena R., Lorina Kiyo Hilag, Riza Morales, Joy Laude, Lacey, at kay Edita Bonifacio. Okay, ganyan na lang muna mga kababayan ha. Oo, mamaya na lang ulit yung ating shoutout. Okay. Alright. Wait. Oops. Dapat kanina ko pa inayos to eh. Anyway, mamaya na nga. Maya ako na ayusin. Okay. Game. Start tayo sa ating topic for today. So ito na nga mga kababayan. Mukhang umepekto na. Mukhang umepekto na yung tawag dito. Yung may epekto na pala yung pagkakakulong kay Mike Defensor. Pero wait, bago natin puntahan yan, may question dito si May question dito si Ken Reyes. Sabi, totoo ba na extradite na si Gibbs? Wait lang, hindi ko pa nare-research yan. Wait. Nabalitaan ko pero hindi ko pa nababasa yung balita. Wait lang ha.
Wait lang. Akina, paki-separate na lang siguro tong ano. Itong ating, itong part na kay Kibuloy. Pakihiwalay na lang. Okay. Tapos, okay, sige. Tingnan natin. Kasi nabasa ko pa lang yung balita na yan, kaso maghapon akong nasa workshop, so hindi ko pa siya nakita ko lang pala, pero hindi ko pa nababasa. Okay, puntahan natin yan. Sandali lang, mabilisan lang to guys. Okay. Yan. So ito po ang sabi sa balita, mga babayan, ha? Matindi to, matindi. So it's true. Totoo ho, mga babayan, na merong request para i-extradite na si Apollo Kibuloy galing ng Amerika. Totoo na siya. Sabi po ng ambassador ng Amerika, US wants Kibuloy ASAP, formally requests extradition from the Philippines. Yun po ang request, mga babayan. Ito na. US Department of State has formally requested the extradition of Kingdom of Jesus Christ founder. Hindi pala siya Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of Judas Cult. Oo. Yan siya. Founder Apollo Kibuloy, ranking official confirmed on Thursday. So, totoo na ho ito, mga babayan. Oo. Totoo na ho ito. In a text message, Philippine ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, said the US wants to extradite the Filipino televangelist as soon as possible. So, ASAP nga. Oo. The formal request was transmitted to the Department of Justice. Nasa DOJ na. Okay. It was transmitted by the US State Department. They want Kibuloy ASAP due to numerous cases in the US. He told the Philippine news agency. Okay? The envoy had earlier pointed out that the final say on whether Kibuloy could be extradited despite his pending cases in the Philippines would still depend on the Department of Justice. Okay. Mga may question of jurisdiction dito, mga babayan, ha? Mga may question dito of jurisdiction at mukhang tatakbo sa Korte Suprema si babalik sa Korte Suprema si Israelito Torion. Bakit? Yan pala ang post ni Bondok. baka ito nga yun. May problema to. Alam niyo kung bakit, mga babayan? Kasi nasa jurisdiction na kasi ng RTC ng Pasig ang buong pagkatao ni Apollo Kibuloy. So, anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, para ma-extradite si Apollo Kibuloy, kailangan muna magpaalam sa RTC. Kailangan munang bitawan ng RTC. Oo, yung jurisdiction nila kay Apollo Kibuloy. Paano ba magiging proseso niyan? Unang-una, ang mangyayari, si DFA, mukhang na-file na raw sa DOJ. So, ibig sabihin, na to, matagal na itong tumatakbo. So, dumaan muna yan sa DFA para maging official communication ng US and the Philippines. Tapos, si DFA pupunta kay DOJ kasi si DOJ, kay DOJ ang tawag dito? Shucks, ang haba kasi ng pangalan but something related to transnational crime. Parang Office of something for transnational crime, ganyan. So, yung grupo na yan ang nakikipag-coordinate sa DFA, sa Interpol, regarding cases of Filipinos na kailangan i-extradite abroad and vice versa. So, pag nagdesisyon ng DOJ na i-extradite si Kibuloy, kailangan ng DOJ na mag-file ng extradition sa RTC ng Pasig. Although meron naman na tayong proseso dyan, mga babayan. If I'm not mistaken, ang Supreme Court ay nilinaw na meron tayong mahigpit na proseso for extradition. At dapat ang extradition process ay dumadaan ho talaga sa korte. Korte ho talaga yan, mga babayan. So, hindi ho yan... No, Ken Reyes is hindi parang ICC. Magkaiba
Magkaiba kasi. Kasi dito sa sa kaso ni Kibuloy kasi mga kababayan, there is a crime committed. Merong krimen, tagalogin ko na para sa madali maintindihan. May krimeng ginawa sa ibang bansa kung saan ang bansang yun ang may jurisdiction sa krimen. At ang krimen na ito ay na-file, ang offense na ito or information tungkol dito ay na-file bago pa itong kaso kay Kibuloy sa Pilipinas ay umusad. So, this is really a good question, sa totoo lang. Pero I think, mare-resolve naman to. Nakikinikilita ko lang na baka tatakbo na naman itong si Israelito Torion sa Supreme Court para pigilan ang para humingi ng TRO na naman. Pero kasi mga kababayan, kapag i-file ito sa korte sa RTC ng Pasig, kung saan dinidinig ngayon yung kaso ni Kibuloy, siguro merong 60% chance na pagbigyan to. Mukhang may 60% chance na pagbigyan ito kasi related yung kaso eh. Magkadikit. Tsaka mas malala. Kasi, if I'm not mistaken, yung kaso ni Kibuloy sa Pilipinas tsaka sa Amerika, halos iisa lang. Oo. Halos iisa lang. Ayan, sabi ni JT Baiko. Ayan. PCTC, Philippine Center on Transnational Crime. Correct. Ito yun. Ayan. So, parang pareho lang kasi ang kaso nila. Parang human trafficking and money laundering. Hindi ko alam po sa Pilipinas ba ganun din yung kaso ni Kibuloy. Kasi sa Pilipinas, ang alam ko, human trafficking, statutory rape, at wala yatang money laundering. Oo, parang walang money laundering yata dito sa Pilipinas. Oo, parang wala. Oo, walang money laundering. Kasi kasi parang hindi naman yata pumasok yung money laundering dahil baka wala nakitang ebidensya, o baka walang witness. 'Di ba? So kaya walang money laundering. Pero ang alam ko dito sa Pilipinas, meron siyang human trafficking tsaka grape. Tsaka grape ng mga bata. So ayan, ang kwento kasi nitong sa US, mga babayan, kung nakalimutan nyo na, di ba itong si Kibuloy, maraming itinatag na kulto, na simbahan ng kulto niya sa iba't ibang bansa. Oo. So, ang ginagawa pala niya, mga babayan, kung ano yung strategy niya sa Pilipinas na ipapadala niya sa Manila yung kanyang mga bata, tapos hihingi ng donasyon, tapos ilo-launder doon sa kanyang simbahan, ganun din ang ginawa sa abroad. Ganun ang ginawa sa abroad. So, meron siyang kasong human trafficking dahil nagpapadala siya ng mga Pilipina papuntang Amerika, ipapakasal sa mga Amerikano para magkaroon ng citizenship. Tapos, itong mga Pilipina na to, kahit na kinasal sila sa kanilang mga asawa, hindi binibitawan ng simbahan. Ang gagawin ni Kibuloy, inuutusan niya yung mga babae na mamalimos para sa kanya. Tapos ipapadala yung pera sa kanya. Kaya merong human trafficking element. Tapos ano pa ba yung ginagawa niya na yun? So may human trafficking element. Tapos nahulihan din pala siya sa Hawaii. Meron siyang maraming sa Hawaii ba o sa California? I think sa California yata. Na yung private jet na inupahan niya, punong-puno ng pera. Hawaii, Orlando, Hawaii, no? Hawaii nga. Sa Hawaii. Nahuli siya.
Tapos, ang dami niyang pera sa private plane niya. Nahuli siya ng FBI. Nung nahuli siya ng FBI, hindi siya na-detain. Oo, hindi siya na-detain. Kasi, kaya hindi siya na-detain dahil sinalo siya nung isang leader ng Kingdom of Judas cult doon sa simbahan. Ang sabi niya, ako po nagpasok ng pera, ako po yung nagdala ng pera doon sa loob ng eroplano. Tapos nagpatay mali siya si Kibuloy. Bakit man naging pera ko dyan? Ganyan, bakit nandyan yung pera? Wala akong nilolonder na pera. Wala akong alam dyan. Oh, nakulong yung isa. Yung isa yung nakulong. Sometime in 2017 yata yun. Oo. Tapos, nagtuloy-tuloy yung ganong kalakaran niya hanggang sa naging bilyonaryong bulaang propeta. Tapos, nangarap pa maging presidente. Nasaan na po yung sumalo sa kanya? Nakakulong na. Nakakulong sa Hawaii. Nakakulong sa Hawaii. Ayan, am I back? Nauna na ako yung internet. Sorry. Am I back? Okay na ba? Oo. Tapos, mga kababayan, eto ngayon na nangyari. Ang alam ko, kaya naghahabol ngayon, ng US kasi meron na silang witness kasi. Meron na silang witness. Tapos, yung witness na yon na-serve na niya yung kanyang time habang siya ay nakadetain at dinidinig yung kaso niya. So, ayun. Dahil nag-plea bargain yung kasabwat niya, ginawa siyang state witness. Tapos, ngayon, hinahabol na si Kibuloy dahil doon. Sabi ni Ate Weng, Ate Weng, hindi, meron tayong obligation sa Amerika. Meron tayong extradition treaty sa Amerika, Ate Weng. So, ibig sabihin, kapag meron ka extradition treaty kasi, dapat yung punishable sa bansa mo at punishable sa ibang bansa ay pareho ng penalty. So, hindi na issue dito yung magkaiba yung batas. It is sa states. Wala. Sorry. Guys, oo. Ang masaklap dito, mga kababayan, pwede ho itong gamitin ng Marcos administration o ng gobyerno ng Pilipinas bilang leverage. Oo. Parang palit ulo. Pwedeng sabihin ng gobyerno ng Pilipinas, sige, bibigay namin si Kibuloy, pero tantanan niyo si Rodrigo Duterte sa ICC. So, let's see if the Philippine government will take that route, but we don't know yet. But it is in the it can be, you can play your cards like that, kumbaga. Sabi ni Clinks, working while watching in Hungary. Ganda topic daw, sabi. Salamat. Sa super chat din, salamat. So, ayan. So, dinaanan ko lang na maikli yung kay Kibuloy. Pakihiwalay na lang ng upload, ha? Kina, ikaw na bahala. Okay.